Matagal nang may bulong-bulungan sa baryo ng San Ricardo, tungkol sa isang magaling na manggagamot na naninirahan sa paanan ng bundok. Hindi raw siya lumalabas tuwing umaga dahil sensitibo ang kanyang mata sa liwanag ng araw. Wala nang itim sa kanya mata kundi puro puti lang, pero sa umaga lang ito hindi nakakakita. Kahit bulag ito, medyo nakakakita ang matanda kapag gabi at lalo na kapag kabilugan ng buwan, kaya sa gabi lang siya tumatanggap ng pasyente. At may kakaiba siyang pamamaraan sa panggagamot at ito'y napaka-epektibo. Wala itong bayad pero may kapalit. At ang kapalit ay nakadepende rin kung gaano kalubha ang sakit ng pasyente. Isang gabi, si Ana, isang dalagang may malubhang sakit ang kanyang ina, ay napilitang puntahan ang matanda sa kadahilanang wala silang pera pambili ng gamot o pang-hospital sa kanyang ina. Lagi siyang pinaalalahanan ng kanyang lola na kahit anong mangyari, huwag siyang magtungo sa matandang manggagamot, pero dahil hindi na niyang kayang tiisin na makita ang kanyang ina na naghihirap sa sakit, hindi niya pinakinggan ang kanyang lola. Pumunta si Ana sa paanan ng bundok kung saan nakatira ang matandang bulag para humingi ng tulong na gumaling ang kanyang ina. Pagdating niya sa paanan ng bundok, nakita niya ang isang lumang kubo. May ilaw ng kandila sa loob ng lumang kubo at pumasok siya. Sa loob ay may isang matandang babaeng nakaputi, mahaba ang buhok, at walang itim na mata, puro puti lang. Tinanong siya ng matanda kung ano ang kailangan niya, at matapos sabihin ni Ana ang kailangan niya, bago siya bigyan ng panlunas, nagsalita ang matanda. "Bibigyan kita ng lunas kapalit ay alaala," anya ng matanda. "Ano pong alaala?" sabi ni Ana. "Yung pinakaayaw mong makalimutan, yun ang kapalit ng lunas sa malubhang sakit ng iyong ina." Hindi na nagdalawang isip si Ana at pumayag ito. Ngumiti at inabutan siya ng matanda ng isang maliit na bote na pulang likido at tinanggap naman ito ng dalaga. Pag-uwi niya, pinapahid niya ito sa tiyan ng kanyang ina tuwing hating gabi, at pagtapos ng 3 araw gumaling ang kanyang ina. Pero kapalit nun, paunti-unti nang nabura sa kanyang isipan ang mga masasayang alaala kasama ang kanyang ina, hanggang sa hindi na makilala ni Ana ang kanyang ina. At sa tuwing kabilugan ng buwan, nagigising si Ana at parang may kulang sa kanyang pagkatao. Ikaw, handa ka bang ipagpalit ang iyong masasayang alaala para gumaling sa sakit ang iyong mahal sa buhay?